In this video ay tuturuan ko kayo guys kung paano nga ba mangutang or mag-loan gamit ang GCash mobile application. So, ang una muna natin gagawin ay pumunta sa Play Store at i-update muna natin yung GCash mobile application para hindi tayo maka-encounter ng kahit anumang mga problema or mga glitch. At syempre kung wala ka pang GCash account ay kailangan mo ring mag-download para naman magamit mo rin, okay? Pero sa mga first timer sa GCash dyan na para hindi ka pa pwedeng mag-loan kasi nga mamaya explain natin. So, tara, open na natin yung GCash natin. So, ayan guys. Ang gagawin lang natin dito ay pumunta dito sa borrow. Okay, pindutin lang natin yan. Tapos, itong G-Loan. So, dito sa G-Loan, ayan, meron tayong 3,000 pesos subject to evaluation. So, payable to 6 months. May interest na 5.99%. Processing fee as low as 3%. Okay? Dito sa bandang baba guys, meron namang mga instruction or mga information na pwede natin basahin para magkaroon tayo ng karagdagang kaalaman tungkol sa G-Loan services ni GCash. So makikita natin dito, from 1,000 to 5,000 pesos ata, hindi ka pwedeng mag-input dito ng amount. Okay, so as you can see, pag binalik natin yan guys, okay, tapos G-Loan, automatic na 3,000 agad. Okay, hindi natin nababago. Okay, so 1,000 to 5,000 pesos ata or 4,000. So, hindi tayo pwedeng mag-input ng amount. Pero kapag 5,000 onwards, pwede ka mag-input dito ng tigwa 1,000, 3,000, 4,000, 5,000, parang ganun. Okay, so napaka-unfair, no? So, yun nga guys. So, bakit nga ba 3,000 pesos lang yung pwedeng mautang or ma-loan natin sa GCash? Nakadepende po kasi yan guys sa G-score natin. Okay? So, nakadepende yan kung kaano ka kadalas gumamit sa sa services ni GCash. So, para tumaas yung credit score natin or para pataasin yung credit limit na pwede nating ma-withdraw or mautang dito sa GCash, gumamit lang tayo guys ng send money, load. Pwede rin itong transfer, bills. Kadalasan guys, ginagamit ko itong load tsaka bills. Okay? Tapos, itong GSave, hindi masyado akong gumagamit nito. Tapos, dito guys, dito sa Pay, pwede mo rin gamitin yan pambayad sa mga telco. Halimbawa, kung meron kayo internet, pwede rin gamitin mo to pang online shopping, tsaka pambayad sa transportation. Dito naman guys, pwede kayong gumamit ng investment. Okay? So, magpapalaki ng pera. Pwede nyo gamitin tong services ni GCash na nandito. So, ayun lang yung kadalasan ginagamit ko guys. Pagkatapos nun guys, ayun nga, yun lang yung binigay nila sa akin. No? Na 3,000 pesos. So, gamit lang kayo ng gamit ng GCash para tumaas yung credit score nyo. So, ang gawin nyo lang guys, pag gusto nyo na talagang mangutang, pindutin lang itong get started. Wait lang. So, yun nga guys, pagkatapos nating pindutin yung get started, mapupunta tayo dito. So, ito na nga guys, hindi tayo pwedeng mag-input ng amount, no? So, automatic 3,000 yung available na credit limit na pwede nating yung available na credit na pwede nating utangin or i-loan. So, payable for 6 months siya guys. Tapos, 679.70 per month siya. Kumbaga, almost 6% interest. Tapos, dito pumili lang tayo ng purpose ng loan. So, halimbawa, sabihin na natin business expenses. Tapos, dito makikita natin yung summary. Okay? So, dito muna tayo guys. 3,000 pesos. So, 679.70. Calculate muna natin guys kung magkano yung total na mababayaran natin. 679.70 79.70 times 6 months. So ayun guys, minus natin sa 3,000. So may parang tumubo na 1,078.2 na interest. No? So kung magaan lang sa iyo 'yun na in 6 months tumubo or may interest na 1,078. So, click mo lang tong get this loan. Tapos, makikita mo yung summary guys ng summary ng loan mo. Pagkatapos, may mga verification tungkol sa personal information mo. Meron ka rin kailangang fill upan after mo i-click to. Okay, so pagkatapos nun guys, pag na-process na, magbibigay ng OTP. Tapos, enter mo lang doon.
Then, after nun guys, pag na-submit na, ang pinaka-last na button kasi is submit. Okay? So, pagkatapos nun, maghihintay ka lang ng 24 to 48 hours bago ma-credit or mapunta doon sa GCash account mo yung inutang mo na 3,000 pesos. So, dito sa bandang baba, yung 3,000 pesos, so dito sa bandang baba, may charge na 3% processing fee. So, ang matatanggap ko na lang from 3,000 pesos ay 2,910. Okay? So, hindi na tayo or hindi ko na ipapakita kung paano i-process to kasi hindi ko naman kailangan mag-loan kasi nga may balance naman tayo guys, no? So, karagdagang interest lang yun. So, ayun guys, kung may mga katanungan ka, mag-comment ka lang dito para masagot ko at mag-guide kita. Okay?